Bida ng kumpanyang Smartmatic na mas maagang matatapos ang pag-imprenta ng mga gagamiting balota sa eleksyon. Binaliwala naman ng COMELEC ang mga agam-agam na kukulangin ang 11 oras na botohan sa Mayo at 10. Saksi si Tina Panganiban Perez. Good news ng Smartmatic. Posibleng mas maaga raw ng 1 linggo kaysa sa April 25 deadline ay matatapos na ang pagpapaimprenta sa mahigit 50 milyong balota para sa eleksyon 2010. Sa ngayon, 4 na printers ang nakakapag-imprenta ng mahigit 700,000 balota kada araw. Pero parating na ang isa pang printer. We have our 5th high-speed printer arriving from Japan within the next 4 days. And that will raise our output to about 1 million per day. We're targeting April 18 to finish the balloting. Pinawi naman ng COMELEC ang mga pangambang di sapatang oras mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi para makaboto ang hanggang 1,000 botante sa isang clustered precinct. Lumabas kasi sa isang pag-aaral ng isang propesor sa UP National Institute of Physics na convener din ng Kontradaya para raw makaboto ang ganito karaming botante. 75 kada presinto raw ang dapat bumoto kada oras. Nag-time and motion study sila Commissioner Lara Sabal here sa Paseco and in Mandaluyong and another one with IFES ha. Kaya. Pero para lalong mapadali ang proseso para sa mga botante, simula Abril, ipadadala ng COMELEC sa mga botante ang kanilang Voter Information Sheet o VIS. Nakalagay riyan ang sequence at precinct number ng botante. Sample ballot din ito na pwedeng pagpraktisa ng shading ng botante. Vote early. Yes. Before you go to the voting centers, already have a list of the candidates you'll vote for. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa iba pa ring balita, sinalaki ng mga tauhan ng Manila Police District ang ilang pwesto ng Samalamig sa Recto Avenue kaugnay ang kanilang kampanya kontra sa Magic Sugar. Isang tindera ang bistadong gumagamit po ng Magic Sugar. Agad kinumpiska ang lahat ng kanyang paninda na itinapon sa kanal. Hindi na inaresto ang tindera pero patuloy daw siyang babantayan ng mga pulis. Ipapasuri rin ang kanyang mga tinda sa City Health Office at sa Food and Drugs Administration para tiyaking ligtas sa mga ito. Ayon naman sa Manila City Health Office, pwede nyo malaman kung may Magic Sugar ang inyong nabiling sa malamig. Ang inuming timplado raw kasi ng Magic Sugar, sobra ang tamis pero may mapait na aftertaste. Madali namang matukoy ang sagot gulaman na ginamitan ng Magic Sugar. Kapag nakalubog daw ang sago, malamang ginamitan ito ng Magic Sugar. Samantala, nasunog ang kusina ng isang restaurant sa Barangka Marikina ngayong gabi. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, may pumutok daw sa kisame ng kainan. Inaalam pa kung ano ang pinagmula ng pagsabog. Mabilis namang nakaresponde ang mga bumbero kaya naagapan ang pagkalat ng apoy. Wala namang nasaktan sa sunog na tumagal ng humigit kumulang 1 oras. At sama-sama nating saksihan, grupo ng animal rights activist Magbabala laban sa pagkain ng cat meat. Balitang hatid ng isang liga na